Isa na namang mainit na balita ang pag-uusapan natin ngayon kay Pi Network. Oo, si Pi. Ito po yung coin na ilang taon na nating naririnig. Pero hindi pa rin po siya nalilista sa mga major exchanges. Pero ngayon, may mga bagong indikasyon na baka malapit na itong sumabog or malapit nang mag-explode ang kanyang presyo. Base po sa mga galaw ng mga malalaking investor o yung tinatawag nating whales sa pagbaba ng inflow sa mga exchange at sa technical na analysis ay maraming palatandaan na pabor sa pagtaas ng presyo ni Picoin. Pero ang tanong, handa na nga ba itong si Picoin na lumipad? Kaya yan po ang ating pinakatanong sa video na ito na siyang ating pag-uusapan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan. Pero check muna natin yung latest update sa presyo ni Pi Network ngayon. Ayan, nandito po tayo kay CoinGecko at nakikita po natin na umangat ng 6.1% ngayon itong si Pi Network. Yan, naging 0.4713 ang kanyang presyo. Ayan, umangat po siya. Ayan, last 24 hours, 6.3%. Ayan, last 7 days ay 2.7%. Kaya umaangat po siya. Ayan, kaya mukhang maganda po yung pinapakita nito. Kaya nagkaka-interest po siguro ang mga whales dahil yan. Or baka yung whales mismo yung nagpapaangat nito. Ayan, balikan po natin ang ating balita. Ayan. At umpisaan po natin sa kung bakit big deal ang galaw ng mga whale dito kay Picoin. Ayan, dito po sa mundo ng crypto, kapag sinabi nating whales para sa mga baguhan lamang po rito or hindi pa nakakaalam, ito ang mga investor na may napakalalaking hawak or holdings na coin. At sa kaso po ni Picoin ay may isang wallet na biglang nag-accumulate yan, or nag-ipon ng mahigit 330 million na Picoins. Kaya sobrang dami po yan. 330 million na Picoins. Kaya ang value nito ay halos umaabot po sa 149 million dollars. Kaya hindi ito normal na galaw. Kapag ang isang whale ay bumibili ng ganito karaming token at hindi agad nagbebenta, ibig sabihin lang nito ay may tiwala siya na tataas pa ang presyo. Hindi po ito impulsive buying. Isa po itong strategic move na parang sinasabi nilang may mangyayaring malaki kay Picoin. Yung mga iba pa dyan na mga whale ay may insider information. Ayan. Kung ang mga whales ay nagsisimula na pong mag-ipon or mag-accumulate, dapat tayong mga small traders ay magsimulang magtanong. Ano ba ang alam nila na hindi pa natin alam? Kaya yan nga, gaya ng aking sinabi, is possible na baka may insider information sila. Ayan, at yung insider information rito is most likely is baka magkakaroon ng listing kay Binance. Ngayon ay bakit nga ba bumababa ang exchange inflows ng Picoin? Ayan. Pagdating naman po sa galaw sa mga exchanges ay normally kapag maraming tao ang gustong magbenta ng crypto, dumadami ang inflow nito sa mga centralized exchanges. Pero kay Picoin ay bumaba po ang net inflows. Ibig sabihin, imbis na ilipat sa exchange para ibenta, karamihan ay hino-hold lamang ito. Parang sinasabi po ng mga holders na hintayin muna natin. Mukhang may potential pa ito. Ngayon kapag bumaba po ang supply sa exchange pero tumaas ang demand, ano ang mangyayari? Natural po, natataas ang presyo. At yan ang posibleng senaryo na pinaghahandaan ngayon ng market. Ayan.
Dito naman po tayo sa schedule. Ayan, unlocking schedule. Paano po nakakaapekto ang unlock schedule na ito kay Picoin? Ayan, ang isa pang dapat nating bantayan dito ay ang unlock schedule ni Picoin. Alam natin na maraming Pi tokens pa ang nakalock at hindi pa pwedeng ibenta. Pero ayon po sa report, 1.24 billion na Pi tokens ang naka-schedule na marirelease sa susunod na taon. Pero wag muna tayong kabahan. Ayon po sa data ay bumabagal na ang pag-release kada buwan. Ibig sabihin ay kahit may mga i-unlock, hindi ito bigla ang makakapekto sa presyo para bumagsak. Kung magiging consistent po ang trend na ito, posibleng makaya ng market na i-absorb ang mga bagong supply. Kapag nangyari ito, mas lalaki po ang tsansa ng price recovery or price rally ni Pi. Ngayon ay dito naman po sa chart ay kung mahilig po tayo sa technical analysis ay meron din tayong good news. Ayon po sa Relative Strength Index ni Picoin ay meron pong nagpapakitang bullish divergence. Check nyo na lamang po sa chart. Yan, sa inyong mga chart. At yan, ibig pong sabihin ng bullish divergence na yan ay kahit hindi pa ganun kalaki ang galaw ng presyo pataas, ay may signs na ito ng paglakas. Yan, or may naiipon na pressure. Ngayon ay ang presyo po ni Picoin ngayon ay check po natin ulit. Ayan, kanina lang is nasa mga 0.45. Tapos ngayon is nasa 0.47 na siya ngayon. Ayan. At pero ang mga resistance levels na kailangan po niyang basagin ay nakaabang sa 0.50, 0.57 at saka 0.66. Kapag nabasag po ang mga resistance levels na yan, ay posible po siyang umabot sa presyong 0.81. Isa po itong 50% na price increase. Hindi lamang ito hype, ito po ay batay sa historical price behavior at saka chart patterns. At ayan, masaya po ang mga developments. Yan, masaya ang mga developments sa ecosystem ni Picoin. Sa kabila po ng pagiging sleeping giant nito ay unti-unti na pong lumilitaw ang kanyang potential. May mga bagong platform po sila kung saan ay isa na po yung pinaka-latest ay ang tinatawag na Pi AI Studio na pwede pong magbigay ng bagong utility dito kay Picoin. Bukod dito ay may record din na halos 12 million Pi tokens ang tinanggal sa exchange ng mga whales sa isang araw lamang. Isa po itong senyales na gustong i-hold ang coin ng mga malalaking players. Ibig pong sabihin nito ay long-term ang kanilang tingin dito. Dagdag pa dyan ay tuloy-tuloy po ang preparasyon ng Pi Network para sa mas malawakang Web3 integration. Kaya posible pong mas marami pang partnerships at baka pati listing sa top tier exchanges ay malapit na rin. At yan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakahalaga po ng tamang timing. Kung holder ka ni Pi mula pa noong mobile mining days nito, ito na ang pagkakataon para pag-isipan natin kung kailan po natin gustong pumasok or lumabas. Kung ikaw naman ay isang bagong investor, kailangan mong bantayan ang market sentiment at mga resistance level na binanggit natin kanina. Tandaan, hindi po porket may hype ay pasok agad tayo. Aralin muna natin at mag-set po tayo ng strategy. Dahil kung tama po ang mga senyales, si Picoin ay maaaring lumipad. At kung wala po tayo sa position ay bakat maiwan po tayo. At ayan, bilang panghuli, ayan, ang masasabi ko naman tungkol dito ay lahat ng mga indicators na nakikita natin. Ayan, lahat po ng mga indicators na nakikita natin mula po sa whale accumulation, pagbaba ng inflows,
healthy unlocking schedule, bullish RSI at ecosystem development, ay masasabi nating may malakas na posibilidad na gumalaw pataas ang presyo ni Picoin. Pero tandaan po natin, crypto pa rin po ito, kaya laging may risk. Kaya mahalaga po ang tamang diskarte, tamang impormasyon at saka tamang mindset. Ako personally ay naniniwala pa rin ako kay Picoin, ay kung saan ito ay may potensyal na maging isa sa mga breakout coins ng taong ito or ngayong taong 2025. Pero kailangan pa rin nating maghintay ng official listings at mas matatag na utility. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.